Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Ginoong Jose Obligasyon ng Joros Farm. Matatagpuan po sa Purok No. 5, Ligao City, Albay. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang magsasakang Pilipino at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Magandang araw po mga ka-agri. Ito po ulit ang Maunlad na Pilipino kung saan ay hatid namin sa inyo syempre ang kaalaman, balita at talakayan na iikot sa sektor ng agrikultura. Handa na po ba kayo? Ay syempre bago po ang lahat, tayo po muna ay inimbitahan po namin ang lahat na manalangin. Poong may kapal sa gitna ng pagod at pagsubok, naway patatagin po ninyo ang loob namin at palalimin pa ang pag-asa. Bigyan niyo po kami ng lakas upang magpatuloy kahit mabagal o kahit mahirap. Naway magkaroon ng malinaw po na pag-iisip at matatag ang puso, lalo na kung ito'y kailangan naming lubos at makabangon sa bawat hamon at makasulong din po ng may tapang at tiwala sa bukas na kayo po yung nag-akda. Itinataas rin namin na simula kabuuan hanggang lapag ng programang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ng inyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, sa konsepto po ng kagandahang loob, maliit sa iyo pero malaki sa iba. Magandang umaga po ulit. Ako po si Ella Arsiaga at ngayon ay araw ng Sabado, ika-21 sa buwan. Sa buwan ng Pebrero 2026. Napakabilis po At dahil dyan, ngayong araw na ito, binabati rin po natin ang happy birthday si Ka John Enriquez, ang atin pong katuwang dito sa ating programa. At actually, mahabang panahon po na siya ang umupo sa programang ito, na minana po natin sa ilalim po ng Department of Agriculture and Fisheries Information Division. Marami siyang kinikwento noon, naalala ko lang, tungkol po sa mga katuwang din po niya noon. Pero sa ako, yung kumaga immediate po natin dyan, co-host po before sa akin, syempre, si Ka John Enriquez po yun. Siya po yung nadatnan ko nung ako'y pumasok. So, once again po, with all gratitude and blessings po na panalangin sa inyo at sa inyong kalusugan at sa inyong buong pamilya, Ka John, happy birthday po. Ayan nga po. So, once again, today is February 21, 2026 at welcome sa Season 8, Episode 8 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And of course, we would love to redirect po yung mga naliligaw na last. Siyempre, bukod po sa literal na sasabihin ko tungkol sa ating sites and saan po tayo matutunghayan, para po dun sa mga hindi pa kilala si Lord, dapat po ay magkaroon ng bukas na isip at puso para po mas mabanayad po natin ang pagtanggap ng mga mensahe. Ito po yung nag-resonate lang din sa akin itong sinabi ko just now. Kasi minsan or madalas nga actually tayo po ay bombarded ng lahat ng responsibilities natin dito sa mundong ating ginagalawan at guilty tayo pero hindi naman kailangan kasi we are invited to a personal relationship with the Lord. Sobrang lapit lang. You literally just have to stay still and be quiet, find the perfect spot na pwede mo siyang
makausap. Hindi natin kailangan ng video call, ng data, ng internet, etc. para magawa yon. And so, sa literal na pagbabahagi natin para sa mga kaka-tune in pa lamang, tayo po ay accessible via online streaming ng dzas.febc.ph. Kaya din po sa pamamagitan ng Facebook, pwede niyo pong puntahan ng 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page. And of course, sa radyo, sa talapihitang 702 po tayo sa AM band. At dahil dyan, belated Happy Valentine's po sa lahat, no? Sa ating nakaraang Valentine's episode. Thank you so much po for tuning in. And greetings po kina Sir Ronald Young, Ma'am Marilu Barbosa de Ocera, Ma'am Rosa Arigin, Nora Canchela, Leonida Tela Sacada Rubio, Ma'am Dulce Alicante. Ayan. Thank you so much po sa inyong mga greetings and blessed Saturday, Ma'am Ella at mga kasama mula po ito kay Ma'am Liwayway Atienza. Have a good and blessed Saturday morning everyone. Mula naman po ito kay Sir Ronald Young. Magandang umaga din po kina Ma'am Irene Salonga, Forcina Bernardino, Josephine Reyes Uson, Rosemar Kabaling, Listin Daligid Labarento, Delia Antalan Nool. Also, good morning listening from Calison, Kalumpit, Bulacan, Ma'am Evangeline Manggubat. And good AM, Maunlad na Pilipino mula po kay Sir Federico Jr. or Federico Termulo Jr. Thank you so much po. And for today's episode, matutunghayan po natin ang ating tinatawag na Swine Industry Recovery Project or yung atin pong katuwang na Agri On Air with the Agricultural Training Institute. So, kamusta na po kaya yung ating mga magbababoy matapos po ang pinagdaanang ito? So, makasama po natin ng Development Management Officer 2 mula po sa Agricultural Training Institute Western Visayas and also the National Livestock Program focal person. Siya po ay walang iba kundi si Mr. Alfie Taiko. Abangan po yan maya-maya lamang at syempre tunghayan din ang Regions on the Go. Kasama po natin siya ng ating mga designated and dedicated farmcasters and along with the regional information officers of the Regional Agriculture and Fisheries Information Sections and also our katuwang na mga local government units, mga municipal agriculture offices, provincial agriculture offices. Thank you so much. You comprise what is called dito sa Maunlad na Pilipino na Regions on the Go or yung mga news po natin. So aside from that, we also have Unlad Komunidad. Diyan naman po katuwang natin ang ating DA Philippine Rural Development Project. Thank you so much. And of course, ang ating Agri-Trivia segment, Learn Something New Today. Tawag po natin dyan dito sa MNPI, Batid ba ninyo? Muli, hatid po namin yan sa inyo, isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. And as mentioned just a while ago, narito po naman ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go. Matagumpay na isinagawa ng International Rice Research Institute o IRI, katuwang ang Agricultural Training Institute, Regional Training Center 2 ang 2 araw na focus group discussion at field survey kasama ang 29 na magsasaka ng palay mula sa bayan ng San Mateo, Cabatuan at Alicia sa lalawigan ng Isabela, Kamakailan. Ang mga magsasaka ay nakibahagi sa iba't ibang interactive activities upang tukuyin ang kanilang karanasan, hamon at kasalukuyang pamamaraan sa pagsasaka. Ibinahagi ng mga ito ang kanilang pangunahing alalahanin at paraan ng pagharap sa suliranin sa produksyon. Sinuri rin nila ang kanilang kaalaman at paggamit ng digital tools at mobile apps. Tampok rin sa aktibidad ang pagbuo ng Dream Farm ng mga ito kung saan inilarawan ng IRI at ATI ang ideal na teknolohiya at sistemang makakatulong sa pagpapataas ng ani ng mga ito. Para sa masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya, Jackie Tumaliwan,
nag-uulat. Mahigit 300 magsasaka ang lumahok sa 2 araw na hybrid rice technology demonstration at farm walk ng Department of Agriculture Bicol Rice Program nitong ika-5 hanggang ika-6 ng Pebrero ngayong taon sa Barangay San Vicente, Ocampo, Camarines Sur. Ang 16 na ektaryang hybrid rice techno-demo site ay nagbigay ng inspirasyon sa mga magsasakang dumalo, mga miyembro ng farmers, cooperatives and associations at lokal na mga opisyales. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Municipal Councilor Teresa Soriano ang kahalagahan ng paggamit ng hybrid rice. Batay sa kanyang personal na karanasan bilang magsasaka, mas mataas aniya ang ani ng hybrid kumpara sa inbred varieties. Isinagawa ng DA Bicol Rice Program ang Techno-Demo at Farm Walk upang ipakita ang mas magandang resulta ng pagtatanim ng hybrid rice. Tinalakay din dito ang paggamit ng mga high-yielding rice varieties ng 8 pribadong kumpanya kabilang ang SL Agritech, Allied Botanical Corporation, Syngenta, Seedworks, Bayer, Leeds Agri, Bioseed at Pro Agriseed Corporation. Ang farm walk ay pinangunahan ni Alex Atyan, technical staff ng Rice Program, at Ocampo OIC Municipal Agriculturist Michelle B. Ricafrente. Naroon din sila Konsehal Ruel Irlanda, Konsehal Teresa Soriano at Kapitan Jake Ryan Olos. Ito si Emmy Jane Malonzo, nag-uulat mula sa DA Rafis 5. Magandang araw. Ako po si Janina Brosas, nag-uulat mula sa DA-RFOA. Kamakailan ay nagsagawa ng pangangalap ng datos para sa Philippine Rural Development Project Midterm Evaluation Study ang ilang mga empleyado ng PRDP sa patuloy na assessment ng proyekto upang mas mapaganda pa ang implementasyon ng mga interbensyon nito. Ito ay isinagawa sa ilalim ng memorandum na ipinalabas ng tanggapan ng National Deputy Project Director kung saan nagkaroon ng random sampling survey at focus group discussion sa mga benepisyaryo ng mga proyektong nakumpleto na. Nagkaroon din ng key informant interview sa ilang mga opisyales ng mga lokal na pamahalaan. Muli, ito po si Janina Brosas mula sa DA Eastern Visayas. Isinagawa ng Department of Agriculture sa rehiyon ng Davao ang kauna-unahang Provincial Rice Techno Forum sa Davao del Sur. Katuwang ang mga provincial at municipal local government units, pribadong sektor at mga kooperatiba. Layunin ng aktibidad na magkaisa ang mga magsasaka ng palay, mananaliksik, agronomista at mga katuwang na seed companies upang magbahagi ng kaalaman, karanasan at hikayatin ang paggamit ng hybrid rice technologies para sa mas mataas na ani. Lumahok dito ang 6 na pribadong seed companies, 2 seed cooperatives mula sa rehiyon ng Davao at 20 fertilizer at fertilizer-related na mga kumpanya. Bukod sa pagsusuri ng ani, nagsagawa rin ang DA11 Research Division ng sensory taste test sa mga palay na ginamitan ng iba't ibang pataba at binhi mula sa iba't ibang kumpanya. Ayon kay Regional Executive Director Macario D. Gonzaga, ang mga sinubukang teknolohiya ay hindi lamang teorya, kundi praktikal, epektibo at angkop para sa pagpapalawak ng inisyatiba para sa mga produksyon ng palay. Itinatag ang mga technology demonstration areas na may kabuuang 28.95 hektarya sa Barangay La Suerte, Bagumbayan at Kauswagan, Matanaw, Davao del Sur, na binubuo ng 41 entries na may sukat mula 0.50 hanggang 0.90 hektarya bawat plot. Sa kabuuan, itinampok ng PRTF ang 14 na hybrid rice varieties na may malaking potensyal para sa pagpapalakas ng produksyon ng palay sa rehiyon. Ito po si April May Kadungog mula sa Department of Agriculture, Regional Agriculture and Fisheries Information Section ng Davao Region, nag-uulat. Pinaplansa na ngayon ang pagkakaroon ng isang tilapia pond hatchery sa Province of Dinagat Islands or PDI upang mas papalakas ang aquaculture production sa naturang lugar. Kamakailan isinasagawang isang dialogo kasama ang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or DBFAR, Provincial Fisheries Office at Office of the Provincial Agriculture kasama ang Provincial Agriculture and Biosystems Engineering Office, maging Provincial Fisheries Office na kung saan pinag-usapan ang technical, operational at infrastructure requirements ng proyekto.
Ayon kay Dinagat Islands Provincial Fishery Officer Bernard Baclayo, mahalaga ang pagkakaroon ng local hatchery facility upang matugunan ang kakulangan ng quality tilapia fingerlings ng probinsya. Napag-alaman na iba't iba ng mga preparatory activities ang nakatakdang ipatupad sa taong ito para maging operasyonal ang naturang proyekto. Ito sa Aurelize ng Department of Agriculture, Caraga Region, ang inyong tagapag-ulat. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, agapay ng sambayanan. At para sa araw na ito, katuwang pumuli natin ang Agricultural Training Institute para po sa ating segment na kung tawagin po natin ay Agri On Air. Thank you so much po kina Sir Derek po ng DA Central Office para po sa bahaging ito ng ating programa. At para po sa araw na ito, makasama po natin mula po sa ATI RTC Western Visayas, ang kanila pong DMO2 and also the National Livestock Program Focal, walang iba kundi si Sir Alfie Tayco, para po pag-usapan natin ang sama-samang pagbangon ng swine industry sa pamamagitan ng SERP. Ito po, no, parang ako po, myself, ay first time ko itong narinig, and without further ado, I welcome po si Sir Alfie sa ating program. Sir Alfie, kamusta po kayo? Welcome po sa ating program. Good morning po, Miss Ella. Ako po ay natutuwa at nagagalak para bahagi po namin sa inyo ang programa ng SERP dito po sa Western Visayas. Ayan, kagaya po, sir. Ayan, thank you, Sir Alfie, again for indulging us with this interview. And with that, nais po naming malaman, ako kasama ko po yung mga tagapakinig po natin sa araw na ito. Ano po ba yung tinatawag natin na SERP? Kayo na po ang magkwento sa amin. Okay, so bago ko po sagutin ang katanungan niyo, Miss Ella, ay nais ko pong batiin ang ating mga taga-subaybay at tagapakinig sa programa ito. Lalo na po yung ating ATI National Director, Engineer Remelin Aricoter, at Assistant Director, Ma'am Nyat Arcio. Na mula po dito sa ATI Western Visayas, kami po ay bumabati ng maayong aga. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang katanungan po na ni Miss Ella, ano po ba ang Swine Industry Recovery Project or SIRP? So, bilang kasagutan, ang Swine Industry Recovery Project or SIRP ay isa sa mga programa ng Kagawaran ng Agrikultura na pinunduhan sa ilalim ng General Appropriation Act or GAA noong 2024. Ito ay isang locally funded project na inilunsad upang matugunan ang mga suliraning dulot ng African Swine Fever. Ang SERP ay nagsisilbing katuwang ng mga kasalukuyang benepisaryo ng INSPIRE program na kung saan ngayon ay operational na po dito sa Western Visayas upang may balik at mapagtibay ang industriya ng pagbababuyan na mayroong mas pinahusay na mga hakbang para sa pagbangon muli at pagtataguyod ng pangmatagalang paglago ng kabuhayan. Dito po sa Western Visayas, ang mga beneficiaries ay ang mga learning site for agriculture at farmers cooperative or FCAs na nakapasa sa mga basic requirements. So, dito po sa Iloilo, mas maraming naka-receive or naka-avail ng programa ito. 6 po sa province ng Iloilo, may 2 po sa Capiz, at 1 po sa Antique, at 1 rin po sa Aklan, at 1 rin po sa Guimaras. So yun po, Miss Ella. So, syempre ito po mga nabanggit nating lugar ay ang mga naapektuhan po ng ating ASF. O talaga pong ang laki po ng pinsala na ito, no? Lalo na sa ating swine industry, at gano'n na nga ang kahalagahan kung bakit pumapasok po tayo sa ating recovery project or yung buong nga pong kung tawagin ay SERP. Sir, ito po ay tama po ba? Exclusive na inumpisahan po ng ating DAATI sa mga ASF affected po na mga lugar? Yes po ba? Tama po kayo, Miss Ella. Dito po sa Western Visayas, nagupit po tayo ng ASF. Mula noong 2022, October 14, na-confirm na mayroong cases ng ASF po dito na nagsimula sa bayan ng Uton, Iloilo.
hanggang lumaganap na sa buong Western Visayas. So yun ang pinaka problema ng mga mambababoy dahil naubos lahat ng mga baboy sa backyard. Kasi meron po tayong depopulation program na sa mga LGU natin. Ayun nga po, no? So parang mula nang ito ay, kumbaga, yung pananalasa nung nung ASF, talagang alam natin na meron tayong mga monitoring ng mga lugar talaga na kailangan ma-contain na natin yung ASF for good. Pero talagang ito ay kumbaga makapaminsala talaga sa kanya sariling paraan. So dito po sa ating Sir Alfie, ano po kaya yung mga specific na mga naging steps para po ito ay talagang makatulong, lalo na nung magtapos na po? Tama po, no? Na-declare na po natin na talagang free na po yung mga lugar natin from ASF. So ano na po yung mga parang kumbaga prevention natin na ito'y hindi na ulit ganun makapinsala sa ating mga lugar? Okay, so mga steps or siguro ang Ma'am Ella, no? Nilalayon ng SERP na magbigay ng komprehensibong tulong sa lahat ng angkas ng produksyon ng baboy mula sa maliit na backyard resource hanggang sa malaking commercial na breeder. Mabigyan ng solusyon ang epekto ng isip, maiwasan ang pagkalat ng iba't ibang sakit, at tulungan ang mga magbababoy sa muling pag-aalaga gamit ang modernong pamamaraan ng kanilang mga operasyon sa pamamagitan ng pagtutok sa mahalagang aspeto tulad ng pinaigting na implementasyon ng biosecurity measure sa kanilang farm. Upang maging matagumpay po ang pag-aalaga ng baboy sa ating mga backyards, no? Kailangan ng 4 na pundasyon. So ano-ano po ba ang 4 na pundasyon, Ms. Ella? Ito po ay improved genetics. So ngayon, lahat ng mga baboy dito sa Western Visayas ay halos improved genetics na po. Hindi tulad dati na wala pang iisip, mayroong halo-halo breed, o mayroong mga native. So ngayon ay improved genetics na po tayo. Nutrition, sapat na pagkain, good housing facility or innovative pig pen design, no? At management or tamang pamamahala. So yun po ang komprehensibo kung bakit naisagawa po itong SERP. Yun po. Sir, mula po ng na ilunsad po natin at na-in place po natin yung SERP, ano po yung mga nakita nating mga changes, lalo na po dun sa mga na-affect talaga ng ASF, na tulungan po kaya silang makapag talaga, nabawi yung kanilang industry po, lalo na po baka natakot sila na sumabak ulit sa swine industry. Paano po kaya ulit natin sila na-encourage na okay na ulit, pwede na ulit tayong bumalik? Yes, ma'am. Actually, katatapos lang po ng inaugurasyon dito po sa Iloilo, no? Kasi yung dalawang site ng SERP, yung Efrata Farm at Diala Farm, na doon sa probinsya ng Iloilo, no, inaugurahan or pinasiyaan noong January 16, last week lang po ito. Ang disenyo ng building ng ito ay mayroon pong 80 heads or 80 swine facility at saka mayroong 40 heads swine facility, no? At sa pamamagitan ng pagbahagi ng mapagkunan, no, mapag-unlad ng infrastruktura at mapalakas ng kakayahan sa pamamagitan ng pagsulong ng clustering at consolidation. So dito po ay sa Efrata po at saka sa Diala Farm. Ang layunin nito na mabawasan ang gastos, mapabuti ang produksyon at mapataas ang kakayahang makipagkompetensya sa pamilihan ng mga smallhold farmers. Nagkakaroon po ito ng awareness sa kapaligiran or sa ating mga community, no, lalo na sa mga nag-aalaga ng baboy. Mahalaga na malaman ng komunidad
na mayroong inilunsad na proyekto sa kanilang lugar tungkol sa pagbababoyan dahil ito ay makakatulong sa kanila na muling maibalik ang kanilang kabuhayan, panatili ito at magpagtibay. Ang mga pasilidad ng proyekto ay isang halimbawa ng maayos at ligtas na tahanan ng mga hayop na sa pinakamalagang bahagi ng seguridad sa kanilang kakailanganin. So yun po, dito ma'am sa Iloilo, may dalawa na pong tapos na pinasayaan na po. So ang pangunahing inilunsad sa katatapos lamang ng inaugurasyon sa Iprata at Diala Integrated Farm, may mga panauhin po tayo na mula sa Office of Municipal Agriculturists, local government unit officials, at saka yung support ng Provincial Veterinary Office headed by our Provincial Veterinarian, Dr. Darrell Tabuada ng probinsya ng Iloilo. At marami pong iba. Meron tayong panauhin mula sa National Livestock Program. Of course, yung ating Director, Ma'am Rimilan Ricoter, na dumalo din po at sinuportahan ang programa sa dalawang farm doon po sa Iloilo. Ayun. So, congratulations po. Parang mula dun sa dalawa po nating swine housing facility po sa Iloilo ay mas dadami pa po ito, no, Sir Alfie? So, dito nga po sa ating mga assistance sa mga na-affect po ng ating ASF ay talagang meron silang maasahan na ligtas na bahay po ng ating mga baboy. And of course, ano po ba yung mga pangunahing tampok ng ating bagong swine facilities? Siguro we're looking at the yung mga factor dito ng biosecurity. At siguro para po sa benefit po ulit ng not just the magbababoy, yung mga consumer natin siguro. Gaano ba kahalaga? Ano bang kahulugan na sumailalim sa biosecurity po yung ating mga baboy? Yes, magandang tanong po yan, Ms. Ella, no? Kasi ang facility po ay napaka-unique, no? Kakaiba sa hindi ito pangkaraniwang disenyo ng baboy, no? Or swine facility. Ito po ay biosecured housing and facility para sa innovative pig pen operation, no? Pig pen finisher operation, biosecurity features, and environment-friendly facility. Ang component ng makabagong disenyo tulad ng laying or resting area, feeding area at danging area, at mayroon pa pong waste utilization facility. No? Ang mga dumi ng hayop ay kinokolekta at inimbak sa waste facility upang gagawing pataba sa mga pananim na dagdag kita ng ating magsasaka. Bukod pa rito, ay ipinapakita rin ang isang karagdagang inobasyon sa disenyo ng gusali sa pamamagitan ng paggamit ng treated bamboo. So dito po sa Diala Integrated Farm, ang facility po ay made of bamboo. Yon. Ang treated bamboo ay itinayo upang makapagbigay ng mas malusog at ligtas na kapaligiran para sa ating mga alagang baboy. Of course, sir, nabanggit niyo po yung tungkol sa kita. Ano po ba natin nakikita yung nila? Parang kumbaga, yung effect po noon sa magiging kita po na project po ba natin yan nung ginawa po natin yung mga facilities? Yes, ma'am. Kasi itong programang ito, itong project na ito ay pinahusay na produktor sa karne, yung pinaka main goals po natin. Kasi dahil sa iisip, nawalan po tayo ng inventory or bumaba yung inventory natin pagdating sa mga fatteners, no? So yung pinaka main goal po dito ay siyempre ito ay finisher operation
pinahusay na produkto sa karne at kakayahang kumita ng ating mga mambababoy. Mas maayos na finish operation sa pamamagitan ng mas mahusay na infrastruktura, mga inputs at pamamahala na nagre-resulta sa mas mabilis na paglaki, mas mataas na kalidad ng karne at mas malaking kita ng mga nag-aalaga. Po, no? So parang hindi na po sila kakabahan dun sa ano. Para syempre, malaking sugal po yung kanilang, kumbaga, natalo po sila nung time na ASF. Pero with the help of these types of programs, specifically po yung pinag-uusapan natin na SERP, ay talaga pong may nakaalalay sa ating mga livestock po na mga farmers para sila ay makabalik ulit sa kanilang kinamulatang kabuhayan. And Sir Alfie, syempre, nandito po ang ATI na isa sa mga katuwang talaga ng mga magbababoy. Paano po na susuportahan ng ATI ang mga magsasaka? So, pamamagitan po siguro, of course, ng mga training and mga guidance po natin dyan. Yes, Ms. Ella, no, ang ATI bilang taga-buo ng kapasidad, bangko ng kaalaman, at katalistan ng pagbabago sa sektor ng pagsasaka at pangingisda, no, ay magiging gabay at katuwang po natin ng mga katuwang po ng mga mambababoy sa pamamagitan ng training kung saan sila ay mabigyan ng dagdag kaalaman na tungkol sa tamang pag-aalaga, pag-manage ng mga baboy. Itinuturo rin sa kanila mga sakit na maaaring dumapo at mga gagawin tuwing may emergencies tulad ng ASF. No? Para maiwasan po natin ang mataas na mortality o paglaganap ng mga anumang hindi inasahang mga sakit. Ang patuloy na pagsasagawa ng monitoring, no, at inspeksyon ay malaking tulong po sa pag-iwas sa mga problema sa paghahayupan tulad na lamang ng mga sakit. Contamination sa pagkain, tubig, at siyempre, upang malaman ang problema sa infrastruktura na baka magkaroon ng sira o depekto na maaapektuhan ang ating mga alagang hayop. At siyempre, ang kalinisan sa paligid na siyang isa ring malaking bahagi na dapat isaalang-alang ng bawat isa. Yun po ang role ng ATI. Thank you so much po, ATI. And of course, without dapat ma-mention din natin, ano po ba yung naging papel sa tagumpay ng SERP ng ating local government units o unit? So, maliban sa pagtulong sa monitoring ng LGU sa kanilang nasasakupan tuwing may banta ng pagsubok or pagpasok ng mga uncleared animals, mga pagsubok sa sakit, mga hindi nasahang mga disease sa mga area or boundaries. Ang kinakailangan dito, ang pagkakaisa ng LGU, lahat ng mga stakeholders, mga tagapag-alaga, ay kailangan ang pagtutulungan ng mga mamamayan. Sila rin ang magiging daan sa pagbalik ng supply ng baboy sa kanilang pamilihan. At lalong bababa ang presyo nito na siyang madalas na pinaparating ng ating mga konsumidor. Yun, maririnig mo sa mga merkado, ang taas ng presyo ng baboy dahil yun nga, So, minsan sinisisi nila yung LGU. Pero, huwag na tayong mag-asisyan dito kasi yung kalaban po natin, lalo na si ESF, hindi natin nakikita. So, dito ay kailangan yung monitoring, yung pinaigting na monitoring. At, siyempre, yung maigting na pagbabantay at implementasyon ng biosecurity. Dahil po, yung biosecurity, ang pinaka-importante yun ang
first line of defense against ASF. So masisiguro ang lahat ng mga kalinisan at kaligtasan ng mga hayop. Hindi lang sa programang ito, kundi pati na rin ang mga nag-aalaga. Ayun. At napaka po, no, talagang hindi lang iisang side yung para maging successful ito, para hindi na ito ulit ganun ka makaapekto sa industriya as a whole. So thank you so much po sa lahat ng inyong ginagawa, sir. Kayo po ang tumatayong NLP focal po sa inyong lugar dyan. At dahil nga po dyan, sir, baka meron kayong nais na iwang mensahe sa ating mga, of course, mga magbababoy and lahat po sa ating publiko tungkol sa ating swine industry recovery project. Okay. So, ang proyektong pong ito ay nilunsad, no? Sabi ko kanina, mula pa sa simula, para matulungan ang ating mga mamamayan, komunidad at ekonomiya sa paghahayupan, lalo na ang pagbababoyan. Sana ay atin po itong patuloy na suportahan upang may balik natin ang matatag na swine industry sa ating bansa, particular po dito sa Western Visayas. Palagi po nating isaisip ang mga alituntunin ng biosecurity upang maiwasan natin ang paglaganap ng sakit. So sabi ko kanina, biosecurity ay first line of defense against ASF. Ang tagumpay ng proyektong ito ay tagumpay nating lahat. Lalo na po, ito ay malaking tulong sa pagbalik ng ating kabuhayan, pagkain at pag-asa na sa kahit anong pagsubok ay nandito pa rin tayo at hinaharap po natin ang bukas na positibo. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa ating mga magsasaka, sa pagbababoyan. Naway magtulungan tayo para sama-samang babangon muli para sa masagana at maunlad na bagong Pilipinas. Mabuhay po ang magsasakang Pilipino, mabuhay po tayong lahat, mabuhay po ang ATI, mabuhay ang Western Visayas. Was, Western Visayas. Ayun na nga, tayo ay magsisilbing positibo sa ating mindset at negatibo para sa ating ASF. Nakasama po natin ang DMO2 and NLP focal person po natin mula sa ATI Western Visayas, si Sir Alfie. Tayo po atin pong pinag-usapan ang ating sama-samang pagbangon na para po specifically sa swine industry sa pamamagitan ng SURF. Thank you, SURF. Thank you, ATI. Thank you, DARFO Western Visayas. Greetings po sa ating mga kasamahan sa National Livestock Program. Once again, thank you so much, Sir Alfie Taiko. Maraming salamat po, Ms. Eva. Ayan po, ito ang ating Agri on Air. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Muli pa ay narito ang Unlad Komunidad, katuwang natin dito ang Philippine Rural Development Project. At para sa umagang ito, hatid po ito ni Ma'am LV.T. Estacio, manunulat mula sa CAR DAPRDP. Ngayong umaga sa Unlad Komunidad, habang hinaharap ng kanayunan ng hamon ng klima, merkado at kakulangan sa infrastruktura, nangunguna ang Cordillera sa pagpapatupad ng mga proyektong nagpapalakas sa agrikultura at kabuhayan sa ilalim ng DAPRDP Scale Up na patuloy na namumuhunan para sa inklusibo at matatag na kaunlaran sa rehiyon. Mula sa mahigit 1 bilyong pisong halaga ng mga proyekto noong December 2024, umabot na sa higit 3 bilyong piso ang kabuuang halaga ng mga proyektong inaprubahan at kasalukuyang ipinatutupad sa Cordillera ngayong taon. Malaking bahagi ng PRDP Scale-Up Investments ay nakatuon sa infrastructure development, particular sa FMRs na may tulay, irigasyon at potable water systems na direktang nagpapabuti sa araw-araw na pamumuhay ng mga komunidad. Ang PRDP ay mahalaga dahil sinusuportahan nito ang parumatagal ng direksyon para sa kaunlaran ng Cordillera as a whole. Hindi lang ito tungkol sa pagpapatayo ng infrastruktura, kundi lalo na sa pagpapalakas ng kabuhayan ng ating mga komunidad, lalo na yung aming mga farmers, empowering them for strategic infrastructure and enterprise industries.
Ang 3.1 billion investments ay directly translated into projects na actually mati-feel ng mga farmers natin sa ground in terms of farm-to-market road and water systems including irrigation. Ito ay makakabilikisyo ng more or less 16,000 households or over 75,000 individuals. Sa kabila ng hamon ng bulubunduking terrain at pabago-bagong klima sa Cordillera, tuloy-tuloy ang konstruksyon at mas pinaigting ang monitoring upang matiyak ang kalidad, kaligtasan at maayos na implementasyon ng bawat proyekto. Sa terrain natin dito sa Cordillera na bundukin and then yung past sa kuwan natin na tag-ulan. So yun yung mga nagkuwan sa atin ng implementation. Yung tag-ulan, kuwan ito ng mga suspensions na hindi maganda yung project site natin. So ang ginagawa natin dito is close monitoring sa mga project na to in coordination with LGUs and then sa contractor para kung may kailangan sila na ibigay nating suspension or whatever support, andun tayo. Sa setup ng PRDP na team monitoring, so hindi lang engineers ang kasama natin na nag-monitor, meron taga SES, may taga GGU. So team yan na kanya-kanya pagdating sa field, sinecheck lahat ng mga sabi nating implementation guidelines and standards na dapat tinutupad ng contractor. Higit sa pisikal na infrastruktura, layunin ng mga proyektong ito na maghatid ng konkretong benepisyo mula sa mas mabilis na biyahe, mas mababang gastos sa transportasyon, hanggang sa mas maayos na pag-abot sa serbisyo at pamilihan para sa mga magsasaka at komunidad. Dahil dito, napapabilis ang market access, nababawasan ang production cost and transport cost, at dahil dito, nagiging sustainable ang income ng ating mga magsasaka at mga kupunta. Ang kwan natin, minsay talaga natin dito is to pa rin sana yung mga nakalakip doon sa proposal na may 10 years natin operation and maintenance ng mga project na to. So, andun yung sabi nating linisin kung kailangan linisin, and then yung mga regulations na dapat i-regulate. Kung FMR, dapat walang dumaan na mga malalaking sasakyan kasi ang design natin dito is pang farm to market road, hindi yung may speed limit, may load limit. So sa mga irigasyon naman, yon yung kwan natin na pagdating ng paggamit, linisin para hindi during typhoon hindi talaga mag-spill over doon sa yung tubig sa lugar na hindi dapat doon. So i-redirect natin yung mga tubig kung hindi kailangan sa field, di doon sa mga sabi natin waterways na doon siya dadaloy. And then sa mga PWS, andun yung sabi natin na initially to maintain, kasi ito yung mga may kunti sanang siguro kolektahin sa mga beneficiary para may pondo kung sakali mang may maputol, may kailangan na palitan, may pampalit kaagad. So yun yung hinihiling natin. Sabi natin 10 years ito, we will be monitoring through our ROMAT. Patuloy ring isinusulong ang pagpapaunlad ng mga negosyo sa rehiyon, kabilang ang upgrading and expansion of Sagada Arabica Coffee Processing with Cupping Laboratory, gayon din ang paghahanda ng mga panukalang negosyo ng mga kooperatiba sa Apayao, Benguet at Ifugao. Sinusuportahan ang mga inisyatibong ito ng iPlan component ng PRDP na nagpapalakas ng climate resilient at data-driven planning ng mga LGU kasabay ng mga capacity building activities para sa mga kawani at katuwang na institusyon. Nakikiisa kami sa lahat ng partners sa pagpapatupad ng proyekto na ito sa mabilis at very efficient at maayos na pagpapatupad ng proyekto hanggang sa ito ay magiging sustainable in the end after implementation.
Sa patuloy na pagtutulungan ng pamahalaan, LGU at komunidad, isinusulong ng DAPRDP Scale Up ang mas maunlad na Cordillera, isang sub-project, isang komunidad sa bawat hakbang ng pag-unlad. Para sa iba pang impormasyon tungkol sa DAPRDP, hindi lamang dito sa Cordillera, kundi maging sa iba pang mga rehiyon, patuloy na makinig dito sa Unlad Komunidad, ang programang pangradyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project. Enabling communities, expanding opportunities. Thank you so much po to Sir Roniel and Ma'am Julie Ace Brandon Barao of DAPRDP Info Ace. Abangan pa ang mga inihandang bahagi ng Unlad Komunidad dito pa rin sa Maunlad na Pilipino 702 DZAS. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Para naman sa ating Agri-Trivia segment, makakasama po natin muli si Binibining Ira Cruz. Happy Saturday mga ka-agri! Narito na tayo sa ating Agri-Trivia segment, ang Batid ba ninyo? Nitong Pebrero 11 taong kasalukuyan ay ipinagdiwang ng Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry o DABPI ang kanilang ika-76 na taong anibersaryo sa bagong renovate na DABPI Multipurpose Hall sa central office nito sa Malate, Maynila. At ang tema ngayong taon ay Buhayin, Payabungin, Ingatan, pagkilala sa kontribusyon ng kababaihan at kabataan sa paghahalaman para sa masaganang kinabukasan. Batid ba ninyo na hindi lang kasaysayan ng Bureau ang ipinagdiwang, kundi pati ang mga kababaihan at kabataan na aktibong humuhubog sa kinabukasan ng agrikultura? Ayon nga kay DA Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr., mahalaga ang ambag ng DABPI sa agham at pananaliksik para sa teknolohiya, dekalidad na binhi, at matitibay na uri ng halaman na angkop sa klima at kayang harapin ang hamon ng climate change. Dagdag pa niya, dapat bigyang diin ang papel ng kababaihan at kabataan sa pagpapaunlad ng makabagong solusyon upang manatiling globally competitive ang ating agrikultura. Panauhing pandangal din sa okasyon si Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Binanggit niya ang kahalagahan ng urban agriculture para matugunan ang food insecurity sa lungsod at kung paano nagtutulungan ng national at local government units kasama ang private sector para sa mas matibay na food security programs sa Maynila. Ipinahayag din ng alkalde na ang lokal na pamahalaan ay nakikipagtulungan sa DABPI upang i-explore ang urban farming technologies ng Singapore. Layunin ng partnership na ito na lokal na mapalago ang produksyon ng pagkain sa highly urbanized na lungsod tulad ng Maynila gamit ang karanasan ng Singapore sa technology-driven agriculture. At hindi lang yan, narito ang ilan sa mga makabagong kaalaman at proyekto na inilunsad sa selebrasyon. Ang Manual on Mango Insect Pests and Diseases, First Edition, Manual on Biocontrol Agents, 2nd edition, at ang Journal of Fruit and Vegetable Research and Food Security. At mayroon ding mga espesyal na proyektong inilunsad tulad ng DABPI Button Mushroom Project, Private Seed Testing Laboratory Accreditation, Intellectual Property Management Office, at ang ceremonial deposition ng bagong NSIC o NSIC Registered Mung Bean Variety na LGMG 28-6-0. Ang DABPI ay isa sa mga bureaus ng Department of Agriculture na nakatuon sa sustainable at competitive plant industry. Sama rito ang research and development, plant pest management, seed certification, at ang pagpapatupad ng plant quarantine policies para sa lahat ng seguridad ng pagkain at dagdag kita ng mga magsasaka. Muli, happy 96th Anniversary Bureau of Plant Industry. Muli, ito po si Ira Cruz at ito ang ating Agri-Trivia segment, ang Batid ba ninyo?
Ella Arshaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising. Muli, maraming salamat sa oportunidad na kayo po ay aming mapaglingkuran. Ang Maunlad na Pilipino ay programang pangradyo na hatid po sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. At para po sa ating pagkain kaisipan sa araw na ito, mula sa Aklat ng Mga Pahayag, 3 Kabanata, Talata 8. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong kaunti lamang ang iyong kakayahan, ngunit sinunod mo ang aking salita at naging tapat sa akin. Kaya't binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ninuman. Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And of course, kasapi po ito sa KBPO, ang Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, at may himpinan po sa Ortigas Center, Pasig City. And once again, we thank our DZAS family sa bawat episode na hatid namin sa inyo, kabilang ang episode na ito. And of course, kayo pong mga tagapakinig, maraming salamat po. Muli ay inaanyayahan po namin kayo na sumama sa ating programa next Saturday, 5 to 6 in the morning. And of course, thanking all na kasama natin sa program natin, including Ma'am Ira Cruz of DA AFID, all of our chiefs and section chiefs. Maraming salamat po. Ito po ang Maunlad na Pilipino. Hanggang sa muli, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. At ako po si Ella Arshaga. Once again, enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.